Kailangan mo talaga ng gamit bago mag-vlog? Kailangan mo ba talaga ng bagong cellphone, bagong camera, o bagong mic bago mag-vlog? Tapusin mo tong video ko para malaman mo. Hi! Ako nga pala si Loris Chokson, nanaypreneur ng Australia. No, alam mo ba, nung 5 years ago, gusto ko na talaga mag-vlog. Kaya ang ginawa ko, binili ko itong camera to, SD100. Alam mo ba, kasi iniisip ko baka kung kailangan ko talaga ng gamit, kailangan ko ng mic, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. Pero maling ko, parang ikaw, na kailangan ko tong bagay na to para makapag-umpisa mag-vlog. Maling-mali ako dun. So, huwag mo na akong gagayahin. Tignan mo ako ngayon, nagbablog, gamit lang ang cellphone ko. Nagbablog, gamit lang ang lampara ko sa likod. Nagbablog, kahit ano yung, kung makikita mo nga tong stand ko na to, alam mo ba kung ano to, pinagpatong-patong na kaldero at table lang to. So, ang ibig ko lang sabihin, hindi mo kailangan ng mga kahit anong gamit dyan. Ikaw lang mismo, sapat ka na at ang cellphone mo. Kasi maraming tao ang nahihinto sa gusto mga gawin nila sa buhay, tulad ng pagnenegosyo o pagbablog, kasi ang dami nilang iniisip. Ang dami nilang iniisip na kailangan ko to, kailangan ko yan, kailangan ko yun. Pero ang totoo, hindi mo kailangan ng kahit ano. Kung ano meron ka dyan, cellphone mo, kaalaman mo, okay na yan. Kung gusto mo naman magnegosyo, hindi mo kailangan ng sangkatutak na pera. Kung may pera ka, mga 10% lang ng pera mo, iumpisahan mo na. Basta ang importante, nag-execute ka, di ba? Kumbaga, kung gusto mo mag-vlog, mag-umpisa ka ng isang vlog. Tapos, doon, makikita mo na kung ano ba yung dapat mong kailangan. Kailangan mo bumili ng camera maganda, doon mo malalaman kung kailangan mo ng mic, doon mo din malalaman kung ano pa mga kailangan mo sa buhay para gawin mo yung isang bagay na gusto mo. Halimbawa ng pagninegosyo, kung kailangan mo na bang palakihin, idagdagan mo yung kapital mo, edi gagawin mo yon. Sa pagbablog naman, kung kailangan mo ng bagong mic para mas marinig ka, hindi katulad niya, mayroong mga sound sa likod, sa aking bahay, naririnig mo yung sasakyan, gusto mo maayos lang, darating ka rin sa point na yun. Pero huwag kang magmamadali. One step at the time. Okay? Hindi binamadali ang bagay-bagay, dinanam-nam yan. Para yung accomplishment mo sa ginagawa mo ay magiging masaya. Nga pala, isang pinaka-importante kung talagang gusto mong mag-vlog ay panoorin mo yung mga idol mong vlogger. Sino ba yung mga idol mong vlogger? Pero, etong gawin mo ha. Pag pinanood mo sila, huwag mong panoorin yung recent nila. Ang kailangan mong panoorin yung way back 15 years ago na video nila. From then, mga siguro 15 years, isang video sa 11 years, one by one, para makita mo yung transition, ano yung mga binabago nila sa pagbablog nila, ano yung structure na ginagawa nila, ano yung binago nila ng 10 years ago at ngayon, ano yung nabago dun sa umpisa ng pagbablog, middle, at saka yung ending nila. Malalaman mo lahat yung basta kung interesado ka lang talagang mag-content. Pangalawa naman, kung gusto mong gamitin itong TikTok, Reels, at saka Facebook, advertising ang pagbablog mo para gamitin mo sa iyong business, okay din naman yun. Ang payo ko lang sa'yo is, pag-aralan mo yung mga negosyanteng ginamit ang TikTok. Tignan mo yung kanyang sequence. Pag-aralan mo yung latest video niya, yung old video niya. Tapos from then, kumuha ka ng aral kung paano niya ginagawa yun. Para mas madali ka makapag-execute ng pag-commercial or pag-advertise ng items mo, hindi ba? Naniniwala ako kapag ikaw nag-vlog ng may maayos na content at kapag ikaw ay nag-vlog na may makabuluhang meaning, malamang may marami tayong mai-inspire. Lalo na sa panahon ngayon, marami naglipangan ng mga TikTok dyan na ewan at A2 ang datingan. Pero sorry naman po, naniniwala ako na makakapag-create ka ng value na makakatulong sa generasyon para matulungan din naman natin ang mga buhay nila at mga tao na
nanghihinaan na ng loob na gusto ring gawin ang mga ginagawa mo. Kasi sa panahon ngayon, ang dami ng naglilipanan sa ating mga wall na wala namang sense, di ba? Mas mainam ikaw mismo ang gagawa ng vlog na katulad ng ginagawa ko na magbibigay inspirasyon sa mga kabataan. At least kung makanood sila ng mapanood nila ang vlog mo, maiisip nila, ay oo nga, no, pwede ko rin gawin yan. Kaya naniniwala ako, darating yung panahon dahil meron ng KMCC program na mas marami magbo-vlog na may makabuluhang content at mas marami na rin mga tao na mag-share tungkol sa kanilang negosyo na magkakaroon ng edukasyon para sa mga kabataan. Encourage ko kayo mag-vlog para mas marami tayo, mas maganda, mas masaya. Kung nagustuhan nyo nga po pala itong vlog na ito, paki-like and share po at pusuan nyo na rin. Ako nga pala si Loris. Always be good and be positive vibes.